ng mga mambabatas natin patungkol ho dito sa pag-attend ni Pangulong Duterte sa Quadcom. Wala pala kayo wala. Panis. Alam mo mga kababayan, ito mga kababayan, kasi ngayon nag-press con pa ang mga animal at ang dami na ho nilang dahilan kung bakit umatras sila at inurong. Alam naman po natin ang dahilan. Ito, ikikwento ko sa inyo. Panoorin nyo hanggang dulo Make sure hanggang dulo papanoorin nyo ito kasi alam ko kung ano ang dahilan kung bakit umatras ang mga yagballs nitong mga animal na mga mambabatas natin. Panoorin po natin. Pero bago yan, ito, papakita ko na kagad sa inyo. Kayo magkukonclude kung ito po ba ang dahilan o hindi. Okay? Okay, ito, simulan na natin. The Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the... Nak ng tutsa. Kunwari, since last week pa daw. Ayan yung mga pautot nila. Since last week, nagko-contemplate na kami. Nakagad ang palusot nila. Scheduled Wednesday Quadcom hearing, no? For several reasons. First reason, yung aming mga if you recall, no, lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses, we want them to execute affidavits. Number two, even if they have executed their affidavits, we will have to vet them, no. Meron pong legal team ina-assist ang Quadcom to interview yung aming mga because marami po ang gustong magsalita. Marami po ang gustong magbigay ng testimonya. Ang aming pong palagay, kailangan aralin namin, no? Kung sino ho yung aming iharap dun sa usapin ng EJK. Aralin o tuturuan? Hindi, kasi magkaiba po yun Yung aaralin nyo o tuturuan ninyo yung mga kinukuha nyo resource person. Kasi po, di ba, alam naman po natin, merong isang mataas na pulis, Kernel, na sinasabing pinilit nyo siya na, na sabihin kung ano yung dapat sabihin. Naku po. Kaya ba, quote-unquote, ibebet? Ano ibebet? Ibebetlog? Biro lang po Hindi kasi anong ibebet? Alam ko po ibig sabihin ng ibebet. Ibig sabihin, titignan muna kung totoo yung sinasabi. If it is a resource person, therefore you would just allow him to talk, allow him to say what he thinks or she thinks, believe, kung ano yung tama, kung ano yung pinaniniwalaan niya, hayaan niyo siya magsalita. It doesn't mean naman na yun po ang katotohanan. So you don't have to bet. Bakit nyo ibebet? Sisiguraduhin nyo muna na shoot sa kwento, shoot sa istorya, yung inyong kukuning witness. Napapagalataan ho tayo sa paggamit ng ating mga salita Kasi di ba kunwari may witness ka, halimbawa lang may witness o resource person ka, hindi mo na kailangan i-bet. Ibig sabihin po kasi ng ibibet, sinisigurado mo Sinisigurado mo ba okay tong taon to, katiwa-tiwala. Hindi ho dapat ganun. Kaya nga witness Ibig sabihin whether totoo o nagsisinungaling yan, pakinggan mo. Tapos kanya-kanya na ho kayo ng konklusyon whether it is true or pwede nga ninyong i-cross-examine yung tao kung tama ba yung sinasabi niya o mali. Tama, mali. Ba't nyo ibibet? Napapagalataan tuloy na yung betting process ninyo yung katulad na sinasabi nung kernel na nagsasabing tinuturuan ninyo kung ano sasabihin. Ewan ko ako, ganun ba? Mr. Balimbing. Mr. Balimbing. Sorry naman. Congressman Hunyango. Congressman Hunyango. Sorry naman. Tuloy. Doon sa usapin ng drugs at syempre doon din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible doon? And it will take a lot of time para sa amin. So, we decided that before we set this meeting... So, sila ho ang nagja-judge doon sa testimony, sino mas credible. Diba? Paano mo kaya nga pakikinggan natin Kaya nga ho makikinig po ang taong bayan. Let the people judge whether that person is
telling the truth or not? By maybe asking questions from your end, di ba? Kunwari, hayaan nyo siya magsalita. Kung nagsinungaling siya, ikaw bilang congressman, o pwede mo siyang tanungin na maaaring magkaiba-iba yung kanyang sagot, na maaaring magsabi na ito po ay hindi credible na witness. But let the people decide whether this person is credible or not. Hindi yung ibibet mo, ito, shoot to sa ating kwento. Ang gulo nyo talaga, sir. Again, no, kailangan kumpirmado na kung sino yung ating ihaharap. Sino yung mga witnesses na pwedeng magbigay ng kanilang salaysay na ika nga ay may credibility. Kasi gaya nung sinasabi ko sa inyo noon, marami yung gustong tumistigo. In fact, umabot pa kami sa punto na yung isang gustong tumistigo, pagkatapos siya magbigay ng kanyang affidavit, ay umabot kami sa punto na kailangan pa naming ipasuri siya sa psychiatrist, no? Ipasuri siya through a polygraph test sa Camp Crame, no? Para malaman namin kung ito ba'y nagsasabi ng totoo. Hindi ho madali, no? Magpresenta ng witnesses. Kaya napag-usapan Sus! Hindi madali magpresenta ng witness, pero pinresenta ninyo ang isang self-confessed drug lord. At sa tingin nyo, ang isang taong self-confessed drug lord at mga inakusahan na nagdodroga, masasabi mo totoo sinasabi. Tapos ito sasabihin nyo, careful kami sa mga witness, inaano namin yan, pinapapsychiatrist namin yan. Ako may suggestion. Ito suggestion ko lang naman. Ba't hindi kaya kayong Quadcom ang magpa-psychiatrist, no? Hindi naman, no? At saka kayo din po, Quadcom, ang yung, di ba, yung polygraph test na yan. Para magkaalaman. Hindi ho, bakit ho? Sa tingin nyo ho ba kayo nagsasabi ng totoo, pinaniniwalaan kayo ng taong bayan? Hindi ho. Maganda siguro kung kami magbe-bet sa inyo, lahat ho kayo, sa psychiatrist at saka pa polygraph test. Para magkaalaman po sino sa inyo sinungaling, sino sa inyo hindi. Para patas. Anak ng wedding, witness lang gaganon ninyo. Para patas pati kayo. Lahat tayo. Lahat ng mga pumapasok dyan. namin, kagaya ho kahapon, kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for tomorrow, ngayong Wednesday, November 13, to give us more time hanggang next Thursday to interview, to set up our agenda, at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. That is the reason why we had to cancel. Actually, 2 days ago, nag-decide na kami dyan eh. A week ago pa. 2 days ago. Bakit di nyo in-inform yung mga inimbitahan nyo, particular na si former President Duterte? Bastos din kayo no? Sabi nila 2 days ago. Kailan ba lumabas yung balita na a-attend si Pangulong Duterte? Meaning, alam talaga niya na tuloy na tuloy. 'Di ba? Kahapon po yun lumabas. So, bakit hindi nyo in-inform kung 2 days ago kailangan talaga kayo magpa-polygraph test? Oo. Kasi eto hindi naman siya nagpapa-importante. But remember, this person is the former president. At alam nyo kalagayan niya. Siya po'y matanda na. At hindi naman po siya pwedeng pumunta na mag-isa. Kasama ang seguridad niya. Ang dami ho niyang security. Siyempre, ang dami hong gustong yumari dyan. Kasi alam mo na ang dami hong ginipit niya na mga oligarch, mga NPA, mga rebelde, mga terorista, mga congressman na tulad nyo. Diba? So, ibig sabihin, maraming gustong yumari dyan. Hindi ho pwedeng pumunta yan basta-basta ng walang security. Ibig sabihin, it takes preparation for PRRD to go to Manila from Davao. Kung sinasabi niyo 2 days, bakit hindi niyo in-inform 2 days ago? Magsasalita lang kayo the day before, magpapapress call lang kayo the day before yung hearing. Halatang umatras ang inyong mga itlog. Sorry sa term pero wag na nating pagandahin. Umatras talaga mga betlog ninyo. Yan ang katotohanan. Wag daw tayo maglokohan. Pinag-uusapan na natin, Chairman. And then suddenly, kahapon parang
last night para nakakita tayo na attend na raw sila. And ang problem natin dyan, we have already notified yung mga resource persons, especially yung mga galing sa Cebu, yung mga victims. And at the same time, meron po kami binibet na galing sa Isabela and I think one also from the north. And suddenly, naka-receive tayo ng mga ganun. Sabi niya, they already notified yung mga resource person. Ibig sabihin, sinabihan na nila na makakancel dahil nga galing sa Cebu, bla bla bla. Sir, ako talaga ginagalit nyo, ha? Yung mga di ko naman sinasabing nilalang ko yung mga witness ninyo, ha? Pero hindi naman siguro pupunta yung witness na isang katerba ang entourage. So mga ilan lang ika-cancel niyan? 2 siguro o 3. Oh. Pero itong isa, alam nyo naman na pag pumunta ito, bit-bit ang buong entourage niya. O kung sinabihan nyo yung iba mga witness na hindi matutuloy, ba't di man lang nyo sinabihan si Pangulong Duterte? O, nananadya kayo eh. Ano ba gusto nyo? Hindi, sabihin nyo lang kung ano gusto nyo. Nananadya kayo eh. Mga kababayan ko, mga di ba taga Laguna, huwag nyo na iboto ulito ah. Ang labo na magpalusot. Napapaghalataan tuloy eh. At saka yung katabi niya, yung tingin ng tingin, bastos din, tingin ng cellphone. Kita nagpe-press code. Huwag nyo na rin isama, iboto yan. Pronouncement that he will be attending. But of course, hindi pa naman po yun official na galing po sa former president that he will be attending on tomorrow's hearing. Unless and until that we have received any copy from him, then most likely. But it's hard to na makapag-ano na po tayo tomorrow because yung pronouncement and the invitation to other resource persons were already been cancelled. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Dan. No? Kahapon pa na-cancel na namin yung aming hearing. At 6:30 p.m., the Quadcom chairs have already informed the Secretariat to send out notices to all our members and to all our invited resource persons na hindi po hindi po natin matutuloy yung ating hearing ngayong Wednesday, no? At all these notices via email, via digital and Viber notices, pinadala na ho yan kahapon pa lang. And wala ho kaming wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend eh. Wala naman ho nagsabi sa amin na may a-attend na sa Wednesday because as early as yesterday, we have already sent out cancellation notices. Kaya wala namang nagulat lang kami ngayon na meron palang gustong umattend, no? Welcome naman po yan sa atin. Kaya lang, na-cancel na po natin. And just to let everybody know that we have already postponed it for November 21st. Thursday next week. So lahat po ng inimbitahan namin na kinancel namin ay iimbitahan ho namin ulit. Nang sa ganoon, mahaba-haba ho yung inyong preparasyon. Sus! Wala din kayo talagang respeto eh, no? Hindi naman ganun kadali yung pumunta. Una-una, hindi ho kurap si Pangulong Duterte na may pera siya. Siya ho'y na nabubuhay lamang sa pensyon. Hindi ho yan may pera na katulad ninyo na sobrang daming pera. Hindi naman ho siya naging congressman eh. Na matagal na tulad ninyo. Banat ba? Para mo naman sinasabi pagka congressman, madaming pera. Hindi naman maraming pera. Bilyon-milyon lang. Eh, syempre, ang tindi ng mga proyekto sa buhay, di ba? Hindi ko naman sinasabing lahat at hindi ko naman sinasabing itong mga nakaupo dito, ha? Hindi ako sure. Haba-habain yung oras para maka-attend dito sa aming Quadcom hearing sa next Mr. Chairman, baka iniisip ko rin during the time that we have discussed that on Sunday, I think we finalized on Sunday. Baka may mga chairman na mole doon sa pag-uusap natin. Just kidding. Pero Nahuli sa bibig ito. Nahuli sa bibig. Yan ang mahirap sa mga madadaldal eh. Nahuli ka sa bibig, Brad. Yan ang hirap sa'yo, daldal mo eh. Mas-showbiz ka kasi. Artista ka ba? Ay, hindi. Artista nga pala siya. Yan ang guest. Kaya tuloy nagagalit sa'yo si eh. Alam mo kung bakit?
Nadula siya. Sunday pa lang pala, na-desisyonan na nila. Sunday pa lang pala, na-desisyonan na nila. Monday ng night, doon pala lumalabas sa social media na attend si Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, Sunday night, Monday, pwede nyo na sana siyang sinabihan na huwag na kayong tumuloy kasi hindi ho tuloy. 'Di ba? Sana man lang may courtesy kayong ganun kasi dating presidente yan, di naman po yan kung sino-sino lang eh. Tapos alam nyo naman ang tindi ng entourage niyan. 'Di ba? Alam nyo naman yun eh. So nadulas ka sa sarili mong bunganga. Balakata kasi ang bunganga mo eh. O baka naman nalaman nyo lang kagabi na a-attend si Duterte kaya kinancel ninyo. Ikaw talaga? Oh. Bakit ba? Natakot ba kayo? Kasi mamaya kung ano yung ginawa ni Pangulong Duterte sa Senado, ganunin ninyo at hindi kayo makapalag. Tapos pag ikinontempt nyo naman, lalo kayo mayayari. Kasi ako, pag eto kinontempt, wala na. Tapos na usapan. Finish na. Hindi na natin kailangan mag-antay. Finish na. Siguro, kaya siguro sinabihan sila nung amo nila, huwag nyo muna nga baka maudlot pa tayo. Yung kita natin, delicates. Hindi, yung nakikita nila na plano. Kayo naman, ano naman kita siniisip nyo. Kasi siyempre, ang kita, ibang meaning yan. Kita, as in, nakita mo, gano'n. Kasi may nakikita silang plano. Baka may maudlot daw yung kita nila. Yung kita ng plano nila. Ikaw talaga ba, Natbay? We already decided last Sunday pa po at ayan mula sa bunganga mo, Sunday pa lang pala na napatingin tuloy siya itong si Chihuahua ba to? Ewan ko. Ba't mo sinasabi yan? Mali yan. Ano mo talaga? Malimali ka talaga siguro sabi nung malimali ka talaga? Bakit mo binabanggit na Sunday pa lang alam na natin na desisyonan na? Di lalo tayo mapapahamak na meron pa pala tayong panahon para isabihan yung matanda na yon. Yun siguro yung nasa isip nito ni congressman na nakalimutan ko ng pangalan to eh. Sorry dali. Kasi naalala ko kasi Chihuahua eh. Yan kasi ang tawag sa Maynila. Hindi ako sure kung ano. Chua. Sorry. I beg your gumanasay. Talay. Malays lang po namin yan kahapon and that's the reason why we already have a meeting yesterday. Unfortunately, may mga gantong issue na darating daw po and I think it's hard for us to really send invitation again to those who have been canceled resource persons. And kung wala naman talagang kung wala naman talagang direct Sino statement. naman to? Ang ating Sino naman to? Gusto na naman magkaroon ng proyekto nito? former president na darating siya, tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, no? Sa social media. Sa social media. Propaganda. Mamaya pakikita ko sa inyo hindi propaganda, sa social media daw. Na darating siya. Kasi gusto rin naming dumating siya dahil pinagbantaan nga niya yung mga congressmen na sinasabi niya, sisipain daw niya, wala namang virtual kick. Diba? So, mas maganda sana sipain kayo. dumating siya dahil willing naman si Chairman Dan na magpasipa sa former president. Totoo ba yan? Hindi kasi sasamahan namin. Kung willing kayo pasipa sasamahan namin kayo. Pero hindi naman ganun. Kayo naman, masyado kayong napapaghalataan na kinakabahan kayo. Kinakabahan kayo. Kasi yung galit ng taong bayan, wala. Yari talaga kayo. Kaya siguro ganyan, ginagawa nyo na lang katatawanan kasi nga, alam ninyo, delicates kayo. Virtual kick, Tsaka napakahirap naman po kung na-cancel ng isang committee hearing. Para mag-imbita ka na naman, you need at least 3-day notice sa mga i-invite ninyo. So,
masyado na pong short yung ilang oras. In fact, yung nga yung mga naging reason kung bakit po kami nag-issue ng subpoena for the second time, na-reissue po namin because we are following our rules dito po sa House. Sir, yung si Attorney Panelo kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former President. Oh, ayan, at least mas alam pa ng media. Si Panelo na yan eh. Tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Alam mo, unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. Di ba? Ay, hindi niya gets. Hindi niya gets. Ang sinasabi kasi, Brad, Sir, Congressman, ang sinasabi kasi ng mga kasamahan mo through social media that there is no confirmation from the office of the PRRD. Ang sinabi ngayon ng media, eto, galing na nga mismo kay Panelo. Alam naman po natin ang tagapagsalita ni Pangulong Duterte si Panelo dati at siya talaga ang nagko-communicate ngayon. Kaya nga, abogado siya. Nakita nyo naman sa Senado, siya ang katabi. 'Di ba? So ibig sabihin, hindi siya ang inimbitahan nyo. Hindi yun ang punto doon. Ang punto dyan, ibig sabihin, there is a formal na pagsagot kay Pangulong Duterte na pupunta siya. Yun ang punto doon, sir. Hindi nyo na-gets. Ano ba? Congressman kayo, matatalino kayo. Di umano. Oo, hindi tayo sure eh. Kasi kita nyo naman yun nandyan. Oh. The former president ng aming inimbitahan. And we were informed that the lawyer or the counsel of the former president, where we also received letters from the law office of Attorney Delgra. Yun lang yung hinihintay namin na information. So kung social media, wala akong pupunta. Kung nagtatawag kayo ng mga vloggers, parang disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating imbitasyon. Alam mo, Do not wala invite in the pong social ganun. media. Walang ganon. Hindi ho nagtatawag si Pangulong Duterte at sasabihin niya, inform nyo ang taong bayan na attend. Walang ganon. Ay, invento yan. Katang isip nyo na naman yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi ko nga alam eh. Di ba? Ang dami niyan hindi alam. Paano lang namin nalaman? Through yung mga ganyang lehitimo na katulad nila Panelo, di ba? Mga lehitimong page na alam naman natin ito po'y naglalabas talaga ng galing sa mga Duterte. Yun ho ang nag-aano. Hindi ho yung parang sinasabi ninyo, ini-inform kami na para ipakalat. Hindi, walang ganun. Sumasakay lang kami. Ibig sabihin, hindi, totoo naman eh. Nakita ko, halimbawa, una naglabas yan, si Boss Dada. So, tinanong ko si Boss Dada, sa kanino mo na naman chismis nakuha yan? Ang dami mong chismis na nakukuha. So, sinabi niya sa akin, okay, so legit yan, legit. Oo, legit. Tsaka namin babalita, pero wala nag-uutos sa amin na, imagination nyo yan. Tigil niyo ako ng mga ginagamit ninyo. Hindi, baka naman sabihin nyo ginagamit ginagamit na vitamins, pampatalis ng isip yun eh. Wala akong sinasabing ginagamit na basta, hindi, tigil nyo na kasi, nagkakaroon kayo ng imahinasyon eh. Minsan kasi, di ba, halimbawa lang, hindi ko naman sinasabing sila gumagamit na. Hindi totoo, yung Viagra, ganun. Minsan may tama na yan eh, hindi, biro lang, hindi ko sinasabing gumagamit sila nun Ulitin ko, hindi ko sinasabi. Pero syempre, kaya nga tinatanong ko kung ano man ginagamit ninyo at kayo nag-hallucinate na merong organized na social media si Pangulong Duterte. Walang ganyan. Kahit kami, yung mga impormasyon na nakukuha namin, nakikita lang namin sa mga tapos kino-confirm lang namin through people. Pero wala silang inuutos na, ito, ilabas nyo, ito. Walang ganun. Nag-invento kayo. Sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung sa social media kayo magsasalita. Social media. Of course, we appreciate the fact that pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom, no?
na magkaroon ng talakayan, magkaroon ng Yun na nga eh. Alam mo sir, kung talagang seryoso kayo, di ba kasi ang palusot nila, na-cancel na daw nila ibang mga witness, except si Duterte. Ay, nang palusot yan. Hindi sorry pero yung palusot yun, na-cancel na namin yung ibang mga witness, kaya hindi na, bakit hindi na lang kaya, katulad nung nangyari sa Senate, di ba? Since, sino ba ang punot dulo ng war on drugs? Sino ho ba ang inimbis? Obvious naman kung sinong punot dulo niyan. Bakit hindi nyo i-alat yung araw na yon para kay Pangulong Duterte? O magsalita ka, lahat ng gusto mo sabihin, o akusahan nyo na kung anong gusto nyo akusasyon. Pwede nyo namang gawin yun eh. Tama, mali. Gawin nyo na lahat ng gusto ninyong sabihin. At that day, si Duterte lang. Pwede naman ganun eh. Bakit gusto nyo pa kasama iba pang witness? Kaya kasi yung palusot ninyo obvious masyado eh. Masyado eh. Obvious. Kaya mga kababayan, kayo nanonood ngayon dyan, ano sa tingin ninyo dahilan kung bakit Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano dahilan. Kaya panurin nyo to hanggang dulo. Pero gayon pa man, kayo sa tingin ninyo, ano talagang tunay na dahilan kung bakit sila po ay nag-postpone? Number 1, gusto nilang gaguhin si Pangulong Duterte, binuburaot nila para gumastos ng gumastos. At eventually, magsawa na si Pangulong Duterte at mainis na at hindi na pumunta kasi ayaw naman talaga nilang pumunta dahil takot sila. Pangalawa, sadyang nagulat sila at hindi nila alam kung paano nila pipihitin yung istorya, magmi-meeting pa sila ng boss nila, kaya nila kinancel muna. Pangatlo, talagang naduwag yung mga betlog nila, umakyat dito sa leeg. Napunta dito. Hindi, ano sa tingin ninyo? Napunta talaga dito, kaya Letter 1, letter B, at saka letter 1, number B, at saka number C. Ganun ha. Okay? Ano po? Number 1. Okay, una-una sa lahat. Sila po ba ay talagang umatras dahil gusto nilang gaguhin lang si Pangulong Duterte para mapagastos? Number 2, talaga pong kaya nila yon iinurong kasi hindi pa buo yung script. Nagulat sila, na-attend pala, hindi pa sila naabisuhan ng kanilang amo na si Tambi. O number 3, talagang umakyat lang ang mga yagballs nila dito sa leeg. Or, letter D. All of the above mentioned in the house. All of the above. Letter D. kita ng idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa drugs, no, na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga kasagutan na kanyang ibibigay dun sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So, wag po nating I noticed also that there are several comments from the vloggers of I don't know which camp is that, no? Saying na wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. Wala, ang gulo nyo eh. Ang tagal-tagal na yan eh. Gusto nyo pabalik-balik dyan. Alam nyo naman di katulad ng mga congressman nito si Pangulong Duterte na wala naman ho siyang nakulimbat. Hindi ko sinasabing kayo nang ulimbat ha. Hindi, pero yung mga congressman, hindi ko lang alam. Yung iba nakaupo, yung iba hindi. May nakaupong congressman, yung iba hindi na nakaupo. Kayo talaga, wala ko sinabing katabi niya. Ha? Hindi. Wala akong sinasabing ganun. Ang tanong talaga nanggagago na po ba kayo, sir? Ba't hindi nyo pa sana itinuloy para si Pangulong Duterte na lang ang itatanungin ninyo? Tapos ngayon, sisisihin nyo, sasabihin nyo yung mga vlogger. Talagang ganun ang pananaw namin eh. Hindi. Wala pa naman akong komento tungkol sa inyo. Pero mamaya, papakita ko na yung komento ko kung ano sa tingin ko nangyari. Baka naman talagang
umakyat yung mga sa liig ninyo. And reminder also, as well, Mr. Chairman, as what Chairman Chu mentioned a while ago, that there is a 3-day ruling that are being followed by the committee. So, Paano kailangan naging congressman to? To be followed by the committee. Followed, ah. Parang copy, ganun. O kaya mga friends. po ma-inform din po kami officially. Wag po sana sa social media. Officially. Sige na nga. Sorry naman. Tatawa lang naman ako. Wala namang mali doon. Official naman siya. Official. Para at least lahat. Kasi pag social media, you can always deny it, di ba? Pwede kang hindi pumunta, tapos sasabihin, hindi naman formal yon. But of course, kapag ginawa po nating official ang lahat, then, resibo po yan. So, I hope that prior to November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. Maraming salamat po. Sir, clarification lang. At this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. So, hindi ho. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, nanonood talaga sila sa mga vloggers. Sakit na sila. Namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez kaya Hindi lang ho siya, pati ho kayo. Kayo nga po yung favorite namin Si Dan Fernandez kasi matik na ho yan. Wala ho talaga makukuha yung kumpiyansa sa mga vloggers. Pero kayo ho ang talagang Hindi nyo ba napansin? Yung video nyo yung lumabas nun. Video ninyo, balita ninyo na pinupuri ninyo mga Duterte sa war on drugs. Ngayon, galit na kayo. Sir, kayo po din yun. Trending ho nga kayo May video pa nga ako ninyo hanapin nyo. Hindi, kasi baka akala nito, hindi natin ho siya binabash Wala daw tamang sinasabi. Sir, itong sinasabi namin, dati mong pinupuri ang war on drugs. As a matter of fact, you even said na dapat tularan ng ibang bansa. Then biglang ngayon, kayo ang head ng komite na siya nagsasabing madugo at hindi maganda at nagkaroon ng human rights violation ng war on drugs. Ano nangyari sa inyo? Gaano kahalaga? Dali. Linawin ko, hindi ho halaga hindi yung ibig sabihin pera. Ibig ko sabihin, gaano kahalaga, gaano kaimportante. Sa inyo yung ganitong pagbabago ng salita. Anong halaga po yan sa inyo? Hindi, ako nagtatanong lang. Halaga, importance, di ba? Kasi, para ikaw bumaluktot sa sinabi mo, antindi nun. Antindi nun, mga kababayan. Hindi wala akong biro. Ang tindi po ng mga bumabaloktot sa kanilang mga sinasabi. Kaya yun ho ang aming we wrote to them inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages and all other forms of communication. Yun lang ho ang iniintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho kami natatanggap. At dahil nga po nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former president sa hearing, sinabi ho yun, na-cancel na namin di ba? Na-cancel na ho, bigla hong nasabing pupunta. Hindi naman ho ganun ang proseso. Di ba? Ang proseso, may imbitasyon kami at hinihintay namin yung reply. But even prior to the reply to our invitation, ay na-cancel na po namin. Kasi nga po, sa nabanggit kong rason kanina kung bakit po namin kinancel. Para lang malinaw, yung aming decision to cancel the hearing ay kahapon po yon, Lunes. Lunes dahil po ang susunod na... Sabi ni Dan Sunday. Ang gulo nyo, mag-text nga kayo.
Magkatabi na kayo dyan, di nyo pa alam kung anong sasabihin ninyo. Magkwentuhan muna kayo. O pre, ano ba sasabihin natin? Pre, yung sigurado para hindi tayo nahalata na paiba-iba, na nangangatog. Kailangan pare-parehong sasabihin natin. Hindi pwede yung paiba-iba. Mag-usap kayo, katabi mo na eh. Kung hindi pa kayo nag-usap, ano ba yan? Oh. Hearing ay sa Miyerkules. Pero last week pa ho, napapag-usapan namin yun dahil nga tuloy-tuloy yung aming vetting sa aming mga witnesses. So we decided na mukhang kukulangin tayo sa oras at sa araw para matapos natin yung interview namin dun sa mga gustong magtestigo. Kaya na naman yung we decided betting-betting. yesterday ng hapon na i-cancel na ito. And immediately, the Secretariat sent notices to all the resource persons, to all the invited guests, and ati pong mga members. No? Wala hong confirmation na may pupunta si dating Pangulong Duterte. Wala hong ganong information. In fact, nalaman lamang namin na pupunta siya no dahil nga marami daw kumakalat sa social media. Social media But na we naman. already canceled. We sent out notices of cancellation kahapon pa ho. So, ang confirmation nila came after we already canceled. So, sa susunod, huwag nyo na i-cancel. November 21 po ang aming next invitation. And if you wish to attend, we will appreciate. If you do not, then please let us know ahead of time. Sir, just another follow-up. Wala. Usually po ba gaano katagal yung response time ng mga resource persons? For example, if you sent out the invitation last, kunyari, Monday, how long do resource persons reply? Depende sa ano. Yung iba, immediately, they reply, no? Meron na kaagad mga receipt, no? Yung mga notices, no? Meaning they acknowledge that they already received the cancellation notice. Yung iba naman, it takes a while, no? Minsan 2 hours, 3 hours. Minsan nga hanggang kagabi, meron pa nagpadala ng notice at 10:35 p.m. Formal notice of cancellation was sent to Attorney Delgra at 9:23 p.m. And an email also was sent to him at 10:35 p.m. So sumagot lang siya this morning at 7:14 a.m. this morning. So, you know, we already advised him, but basta ang aming objective ay ma-advise sila prior to the date, the scheduled date of the committee hearing so that hindi na rin po sila maabala. Wala, it was just a acknowledgement receipt of the cancellation. Oh, yun lang ang ano. So meaning they knew already na canceled na yun kagabi pa, no? Because it was already sent eh. So, yun ang ano yun ang... Sir, mali naman kasi yung ano ninyo. Hindi naman po yan ang sinasabi. Diba? Oo nga, tama ho kayo, kagabi. Hindi ho yun ang usapan dito, mga sir, mga ma'am. Ang usapan po dito, sana man lang malayo-layo yung abiso ninyo. Lumabas na ng cancellation ninyo after sinabi na a-attend. Doon lumabas yung cancellation ninyo. Tapos sasabihin nyo, wala kaming alam. Kasi social media lang yan, social media. Oh, pero may alam kayo. Oh. Ibig sabihin, you were really informed, not maybe through the office of the lawyer of PRRD, but through social media na pupunta at a-attend. And siguro nakita ninyo legit yung mga nagpo-post na a-attend si Pangulong Duterte. Kahit nga si Mocha nag-post diyan na a-attend siya. So ibig sabihin po, alam ninyo na talagang totoong a-attend. Nalaman ninyo. Kaya nga po, nung nalaman ninyo, maybe not through formal ways, nag-cancel kayo. Kasi isipin nyo ito ha. Ito napaka linaw. Sunday na pagdesisyonan na nila na magka-cancel. Sana in-inform na doon. Dating Pangulo yan eh. Kaya lang, sinabi ninyo, kahapon ng gabi, tsaka nyo na lang na desisyonan. So, ibig sabihin, napag-desisyonan nyo na kayo, pero tsaka nyo na lang sinabi sa Monday ng gabi.
Tuesday ngayon, di ba? Monday ng gabi nyo sinabi. Which is kahapon pa lang ng hapon ay ina-announce na ng mga ilang mga tao, lehitimong mga tao na talagang aattend. At huli naman sa sarili ninyong bibig na kaya nyo nakikita sa social media na aattend si Pangulong Duterte. So, doon pa lang magkakaroon na ho tayo ng pag-iisip na kaya nyo kinancel kasi nalaman ninyo through social media. Tama, mali, sir. Nahuhuli kayo. Alam ko ako sa inyo, wag na lang kayo dumaldal. Ngayon lang namin nalaman na meron palang interest to attend ang ating dating Pangulo sa Wednesday, where we have already canceled nung Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit sa tingin ko kinancel yan. day.